Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang malaking development sa defense at security sa Asia Pacific. Una, ang posibleng pag-abolish ng Japan sa kanilang export restriction sa lethal weapons, at kung bakit malaking benepisyo ito para sa Pilipinas. At pangalawa, ang pagsisimula ng sea trials ng unang locally made submarine ng Taiwan, na bahagi ng kanilang ambisyong palakasin ang depensa laban sa posibleng pananakop mula sa China. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa Japan. Sa mga hindi pa nakakaalam, matagal nang may mahigpit na restrictions ang Japan pagdating sa pag-export ng lethal weapons. Ito ang mga armas at platform na direktang ginagamit para sa offensive at defensive combat operations. Historically, malaking hadlang ito para maging global defense exporter ang Japan, kahit pa isa sila sa pinaka-advanced na bansa pagdating sa military technology at manufacturing. Pero ngayong taon, lumalakas ang panawagan sa loob ng Japan mismo para baguhin ang mga limitation na ito. At kung tuluyang ma-abolish ang restrictions, isa sa pinakaunang makikinabang ay ang Pilipinas. Bakit? Dahil matagal nang interesado ang Pilipinas sa ilang Japanese assets na hindi may provide dahil nga sa restrictions. Dalawa dito ang pinaka-critical, ang Abukuma-class destroyer escorts at ang Type 03 Chu-Sam Kai, isang modernong surface-to-air missile system. Kung matatandaan, ang Abukuma-class ay relatively light destroyer escorts pero highly capable sa anti-submarine warfare. Para sa Pilipinas na ngayon ay nasa modernization stage pa rin, malaking tulong ang pagkakaroon ng capable ASW platforms para protektahan ang ating maritime domain. Kaso, dahil considered ang mga ito as lethal weapon systems, hindi basta-basta maibibigay o maibibenta ng Japan. Ganun din ang Type 03 Chu-Sam Kai, isang advanced medium-range air defense missile system na kayang magbigay ng significant boost sa air defense capability ng anumang bansa. Kung ito ay ma-export ng legal, pwedeng maging game changer para sa Integrated Air Defense Plan ng Pilipinas, lalo na kung ikokonekta sa mga radar na ipinoprovide din ng Japan. Ang interesting dito, kahit may ban, Japan has already been bending its own rules. Ilang beses na nilang pinakita na kaya nilang i-konti ang restrictions kung kinakailangan. Halimbawa, nag-export sila ng Japanese-made Patriot PAC-3 interceptor missiles sa United States. Technically, lethal weapons yun, pero pinayagan nila dahil joint program ang PAC-3 at partner nila ang US. Isa pang example ay ang joint development ng modified Mogami-class frigates para sa Australia. Sa halip na simpleng export, ginawa nila itong joint development project para maiwasan ang paglabag sa restrictions. Meaning, kahit may limitations, gumagawa na ng paraan ng Japan para magkaroon ng international defense cooperation. Pero kung tuluyan ng ma-abolish ang export restrictions, hindi na nila kailangan ng palusot o workaround. Diretso na silang pwedeng magbenta sa allies tulad ng Pilipinas. Mas magiging mabilis ang proseso, mas magiging mura ang logistics, at mas magiging flexible ang options ng Japan at buyers. Bukod sa Pilipinas, panalo rin ang Japanese defense industry. Dahil kung ma-lift ang restrictions, lalaki ang market nila. Kung mas maraming buyers, mas mababawasan ang cost ng bawat weapons system dahil mas malawak ang distribution ng R&D at manufacturing expenses. Mas tataas ang production volume, mas bababa ang unit cost, at mas magiging sustainable ang kanilang domestic defense manufacturing. Para sa Japanese government, ibig sabihin nito ay mas mura nilang makukuha ang sariling weapon systems na localized doon at mas hindi dependent sa imports. Kaya doble panalo sa kanila, mas mataas ang export revenue ng mga kumpanya nila, at mas mababa ang gastos ng self-defense forces. At syempre, para sa Pilipinas, mas malawak na access sa high-quality equipment ng Japan. Alam naman nating trusted partner ng Pilipinas ang Japan sa West Philippine Sea security issues. At kung maging legal na ang export ng lethal weapons, mas madaling magkaroon ng long-term strategic partnership hindi lang sa Coast Guard vessels kundi pati sa high-end military platforms.
Ngayon, punta naman tayo sa Taiwan at sa kanilang unang locally made submarine, ang Haikun class, na kasalukuyang sumasailalim na sa sea trials. Ang Haikun, na may hull number SS-711, ay designed, dinevelop, at ginawa mismo sa Taiwan sa tulong ng ilang foreign consultants. Na-launch ito noong 2023, isang milestone na nagmarka sa unang pagkakataon na naging submarine-producing nation ang Taiwan. Pero gaya ng maraming bagong military projects, hindi naging madali ang proseso. Maraming delays at funding issues ang sumubok sa program. Originally, ayon sa timeline, dapat delivered na ang Haikun nitong nakaraang buwan, pero hindi ito nasunod. Dahil dito, pinagmulta ng Taiwan Navy ang CSBC Corporation ng $6,000 kada araw dahil sa delay. Biruin mo yun, thousands of dollars daily penalty para lang ma-pressure ang development team. Noong November 27 at 28 nitong taon, nagsagawa ng 2 araw na sea trials ang Haikun sa Kaohsiung, Southern Taiwan. Ang initial tests ay tinawag na floating tests, kung saan kino-confirm ang stability, maneuverability, at surface performance ng submarine. Pagkatapos nito, susunod ang depth trials kung saan lulusong ang submarine sa ilalim ng dagat para i-test ang hull integrity, ballast operations, at iba pang submersible systems. Ang Haikun class ay based sa lumang Dutch Zwaardvis-class submarines pero heavily upgraded using modern combat systems, propulsion technology, sensors, and stealth features. Target ng Taiwan ay magkaroon ng hanggang 8 submarines ng ganitong klase para mapalitan ang aging fleet nila. Sa ngayon, ang ginagamit pa rin nila ay 2 Zwaardvis at 2 luma pang World War II era Tench-class submarines para sa training. Sa strategic standpoint, napakahalaga ng submarines para sa Taiwan. Sa harap ng growing threat ng China, ang subsurface platforms tulad ng Haikun ay kayang magbigay ng asymmetric advantage. Ibig sabihin, kahit maliit ang Taiwan kumpara sa China, kaya nitong magdulot ng significant disruption at deterrence gamit ang submarines. Ayon sa Taiwan's Institute for National Defense and Security Research, critical ang role ng Haikun class para pigilan ang anumang blockade o invasion attempt ng China. Kung mag-attempt ang PLA Navy na i-blockade ang Taiwan, kayang gamitin ng Taiwan ang submarines para i-secure ang sea lanes, protektahan ang kanilang surface ships, at pigilan ang Chinese submarines na umatake sa fleet nila. Pero hindi lang Taiwan ang nagbo-boost ng submarine capability. Sa buong region, halos lahat ng may direct security concern sa China ay nagmo-modernize ng submarine fleets. South Korea recently launched a new class of ballistic missile submarines. Japan, na traditionally diesel-electric submarine user, ay nagre-review na ngayon ng possibility na magkaroon ng nuclear-powered submarines na may missile cells. Ang ganitong developments ay nagpapakita kung gaano ka-critical ang maritime domain sa Indo-Pacific security landscape. Sa kabuuan, makikita natin na habang lumalakas ang military capabilities ng China, lalo ring umiinit ang modernization efforts ng kanyang mga kapitbahay. Ang Japan, sa pamamagitan ng pag-alis ng export restrictions, ay nag-o-open ng mas maraming defense cooperation opportunities. Ang Taiwan naman, sa pagbuo ng sariling submarines, ay nagpapakita na determinado silang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Para sa Pilipinas, ang dalawang balitang ito ay parehong may direct implications. Ang Japan, kung maging open na sa lethal weapons export, ay magiging mas malaking kapartner sa pagpapalakas ng AFP. At ang Taiwan, na nagpapakita ng example ng local shipbuilding for submarines, ay pwedeng maging inspiration para sa long-term self-reliance ng Pilipinas pagdating sa defense technology. Sa mga susunod na taon, siguradong mas lalaki pa ang role ng Japan at Taiwan sa security framework ng Asia-Pacific. At bilang bansa na nasa gitna ng West Philippine Sea tensions, dapat maging handa ang Pilipinas na makipag-cooperate, mag-modernize, at umangkop sa mabilis na pagbabago ng regional security environment. Kung nagustuhan mo ang analysis na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa iba pang Taglish Defense content. Hanggang sa susunod.